makakain pa rin naman sila ng dried ano. Grabe laki na ng tiyan. Ang laki na ng tiyan mo, Chay. Uy, dinidila-dila mo ulit si Papa no. Ay, naglalandi na naman talaga. Mga farmer, kitang-kita po ang bunga, nangingibabaw. Ayan no, kitang-kita dito ang bunga. So ayan na po ang kanilang mga bunga. Bulaklak na yan mga farmer. Hopefully ay matikman na rin natin this year. Hi, ayan mga farmers, sa magandang buhay. Medyo makulimlim, sinamantala ko na. Naglakad na lang ako. Ayun. Pinadaan na lang dito yung tubig. Sino ba may kailangan ng tubig? Bakit dito pinadaan? Siguro baka may kailangan doon. Ayan no, nagpadaan. Nagsasara na po kami kasi dapat gawa ng malapit na po ang Anehens. Oh, ayan ang ating palay. Oh, mga ka-farmer. At ako po ay hindi ganoon ka confident dito sa ating palay dahil nagkulang tayo dito sa ano. Palagay ko lumagpas ng konti yung top dressing natin. Nagdilaw po yung palay, yung dulo. So although malapit na rin naman ang ani, pero ayun nga, hindi po dapat kasi medyo ano pa yan dapat ganito pang kulay ng dahon. Mas maganda po, mas maganda yung palay daw pagka green pa yung dahon at the same time ay pahinog na yung bunga. Pero malalaman natin yan kung may laman hanggang dulo. Marami ang wala atan laman pero dito naman maganda na. Malalaman natin yan sa ani mga ka-farmer hanggat di pa naisasako, may pag-asa pa, sabi nga nila. Siguro ito mga 2 linggo na lang to mga ka-farmer. Sana ay maabutan natin ito. Malapit ng ani nito dilaw na so mauuna siya ng mas matimbog naman yung palay natin. So ayan, tingnan na lang natin mga farmer. Pinaanan ko lang kasi at least marami po nangangamusta. Shoutout pala kay Alvin Transfiguration. Ngayon nag-message si brother. Ayan brother, malapit na kanin natin. At kay Mark, ayan, Mark Anthony Salonga. Ayan brother. Kumusta ka? Sabi ko kay tatay, ano tay ka ako, hybrid ulit tayo. Hindi, baka abutin tayong ulan. Sabi ko tay, ganun din kung inbreed abutin ng ulan, di ganun din, di mapeperwisyo din. Kung hybrid abutin ng ulan, di yan naman. Parehas lang po, at least may chance kang mas di ba, magandang ani. Nakita nyo naman po yung bunga ng hybrid, iba po talaga. Ayan di ba? So ayun yung inbreed, kita nyo yung inbreed. Ito yung hybrid mga farmer. Medyo may malaki po ang diferensya, lalo na kung naalagaan talaga ng maayos. Ito, palagay ko nagkamali ako ng i-adjust ko pa yung bilang po ng top dress namin kasi kino-compute ko sa lipat tanim kasi talagang pagka sabog tanim kailangan mo talagang ipaaga lahat kasi mas maaga pong nangyayari ang mga bagay-bagay. Maagang naglilihi ang palay, maagang nagbubuntis. So kailangan ma-adjust po, mapaaga din yung ating top dress. Ayun, paagahin natin ang mga kasi 53 days na baka 1 week earlier pa natin ilalaglag. 112 days minus 60, so 52. So mga 45 days siguro after ng ating sabog ay doon ko na ipapalagay po yung may kalapati na naman, kitang kita. Ayun mga farmer, ilalaglag natin yung ating top dress. Tapos after that weekly mga 2 times to 3 times ay tayo foliar fertilizer. Farm foliar po yung pinangi-spray. Medyo mapagod lang, okay lang naman kinatatay, naintindihan naman nila. Actually sila nga nagtatanong, asan na yung mga ipapasabog mo kasi
ano naman na inaabangan po nila kung binanggit ko na ay magpapa-spray pa ako, may walang problema yan. So far ay okay naman ang palay. Siguro ewan ko hindi naman po bababa ng 100 kaban siguro ito. Mahina ng 100 kaban. Tansya ko lang sana. Pero alam mo mahigitan pa, edi mas maganda mga farmer. Kung kasing ganda nito hanggang doon sa dulo, lalagpasan natin yan. Kasi maliit po ang sako ngayon yung ginagamit nila. So ang dati nga po 112. Pinakamalakas namin dito 402, 112. Malaking sako ang gamit. Magpapatira pala ako ng ilang ano nito, hindi natin ibebenta lahat. Bibilad. Gusto kong matikman yung hybrid. Kung ano ang lasa. Kung malambot-lambot ba. Pero sabi nila 937 daw po ang pinaka the best na ano sa mga long pin ano. Pero maganda talaga mga farmer. Kitang-kita po ang bunga, nangingibabaw. Ayan kitang kita dito ang bunga. Hopefully ay ano tayo ng magandang ani. Dinivert yata ni tata yung ano, dapat kasi may takip din doon na ano niya na yung papatuyo na kami. Actually pinapatuyo na po ito dahil malapit na nga ang anihan. Hindi na po pwedeng makapasok yung tubig dahil nahihirapan naman yung harvester. Okay na yan, sapat na po yung tubig niyan. Basta ang importante nagbubuntis at bagong labas pa lang yung ano, yung palay ay kailangan talaga sagana sa tubig. Sana umani ng maayos ano. Pero sa tingin ko may konting damo, ayan konti lang. Next ano niyan, mas makokontrol pa po. Ito yung mga hinihintay, ayan yung mga green na yan. Siguro mga 2 weeks pa maximum siguro. Nitingnan ko mga 2 weeks maximum ang ano natin. Ayan bagong labas ito Ba't nahuli kayo mga kaibigan? Bakit ganon? Hindi naman kayo hinulip Bakit nahuli kayo? Huli to Yan ang mga hihintayin. Pero yung iba naman ay almost na. Ayan sarap tingnan lalo na kung green pa po yung dahon. Medyo kulang ng kaunti yan. Yan lang natin dito. Medyo ano pa sila. Pero late na rin naman. So parang medyo kinapos siya. Tayo na lang natin at try natin i-analyze kung saan tayo nagkulang para mas maganda sa susunod. So yan, balik tayo sa taas. Silipin natin ating mga baboy. Iniisip ko may motor ako, wala pala akong motor. Naglakad lang ako. Taas ng tubig kung kailan di mo na kailangan. Malapit na po ang ani. Sana makapag-araro agad. Sabi ko kay Tatay Bong, may pang-araro naman siya na lang ang mag-araro kasi para dagdag kita din sa kanya. Total kaya naman daw, at least masusunod pa yung gusto niyang, di ba? Ayun, sabi niya sige sa susunod kami na mag-aararo. Naya lang daw kay Bombay. Ayan dito na po tayo at napakatahimik po ng ating lugar mga ka-farmer. Ayan, meron pa pala tayong 5 baboy doon, all black. Namulot ako. sumakit yung aking tuhod Ayan. Namulot po ako ng para sa ating mga kalapatid. Kalapate mga farmer. Sila po ito yung inilalagay ko doon sa loob. Tapos sila na po ang gumagawa ng sarili nilang pugad. Ano naman na nakakatawa. Mas gusto po nila ito kaysa dayami. So buti na lang napag-aralan ko din yung kanilang mga galawan. At meron po akong 2 nagsarili na gumawa ng pugad na sarili nila. Kako stick pala. Mga maliliit na stick yung kanilang kinukuha para
igawa po ng pugad. Ang galing nila magsalansan, yung mga ganito oh. Yan. Hopefully ay pinati ako dun galing sa palay. Hindi makate. So tangkay po ng akasya. Hindi tayo mawawalan dahil ang dami pong nalalaglag. Siyempre dahon. Ayan oh, dami. Farmer, sobrang dami. Lalo na yun doon sa may mga dahon-dahon na yon, naiipon nila, nawawalis nila. So marami po tayong makukuha. At bago ang lahat mga farmer, marami tayong good news sa ating mga tanim. Unang-una, yung ating Cambodia na mangga. Ayan, sa mga hindi pa po nakapanood nung last video, ay meron na pong bulaklak ang ating mangga na Cambodian mango daw ito. Hopefully tama yung aking memory na ito yun. Kasi nga sabi ko noong nakaraan, dalawa po yung manggang yan. Yung isa galing Papua New Guinea, dala ni Kuya Enteng. At yung isa naman ay binili ko po sa kalsada na malalaking, napahinto talaga ako sa laki po ng mangga. Sabi nila, sir ano yan, Cambodia yan. Sabi ko, pabili ako ay 3 piraso lang at itatanim ko. At nakapagpatubo tayo ng isa. Ayun mga ka-farmer, eto na yun. Iba yung ano niya, kulay purple. So hopefully ay at least no, kung hindi man po mabuo by next year, God willing, mas malaki na ang chance niya na makapagpabuo po. Ngayon, ang gagawin natin yan dahil mabigat, tatali tayo or tutukodan natin yan mga farmer. Tukod na lang siguro ang pinaka the best. Tukod and then ito tatalian natin doon para medyo parang sa Japanese lang yan. Ito naman ay wala pa farmer, pero may inggit yan, may inggit po yan. dapat nga ititrim ko na ito para iwan ko na lang na ganon, nabalian pa ito ng sanga. So ayun, hopefully magano na din to, magkasabayan lang yan, sabayan lang po. Tapos yung ating karamay mga ka-farmer, nabigay ng ating mga ka-farmer from Bacolor, kalimutan ko yung name ni mga tropa. So ayan, sabi ko kay Ramo pakidiligan na lang, babada ng konti para madiligan naman. Pero para pong siniguelas po ito, ganyan talaga yan, naglalagas mga ka-farmer. Pagkatapos maglagas ay maglalabas ng bunga. So ayan na po ang kanilang mga bunga, bulaklak na yan mga ka-farmer. Hopefully ay matikman na rin natin this year. Tapos si Tita Ligaya may ibibigay din po, parang mangustin ba tita? Tama ba? Sa 15 pupunta po sila dito, idadrop niya yung kanyang gift sa akin na halaman. So ayan tita, yung karamay ganda no. Tapos ayan yung dito, shoutout pala kay Ate Ann Rivas, galing po sila dito kahapon. I hope nag-enjoy po kayo sa inyong time lunch with us, simpleng lunch. At the same time ay nag-order din po siya ng lechon, tapos kwentuhan, namingwit din yung yung tita niya, si tita yan, namingwit, nag-enjoy naman po sila. So ayun, thank you ate sa pagbisita po ninyo. Ayun nga, nag-ikot kami kanina. Kanina kahapon pala nag-ikot kami. Bigla kong sabi ko, ito po yung karamay. Sabi ko may bulaklak na pala. So nakakatuwa naman. At may bulaklak na mga farmer. Tapos sabi niya nga, ka-farmer maganda yan, dalawa na lang na kubo. O nga less cost, di ba? 2 kubo. Hatiin natin yung 2 kubo. Tapos sabi niya, lagyan mo ng parang lamesa din sa labas. Na para kung gusto nilang kumain, kung grupo sila, dyan na lang. O nga naman, I think that is more effective na mapaganda pa natin yung lugar. At the same time, need mo na ka-farmer, doon kami sa 1 kubo, di ba? So 2 lang para medyo maluwag nga. Ano pa ba? Yung talong mga ka-farmer, ayan, ikutan natin. Talong ito, mamamatay na atang atsuete. Sabi ni Tita Leonie, sabi ko, tita, ayan, tingnan nyo, sablay yung mga bunga nila. Di ko alam kung naglagas lang ba o
talagang mamamatay na rin. Ganda na ng talong natin. Panaikutan nito eh, pero bumukadkad na yung dahon kasi na-sprayhan yan. At the same time ay nalagyan natin ng fertilizer. Lagi naman kung dinidilig ni Rambo ito eh. Ganda na oh. Uy, ay mayroong kalaban pa din. White flies. Mukhang hindi effective yung ating pang spray Depende po kasi talaga. Sa totoo lang, mga ayun, mukhang kailangan ibang natin ilagay. Kasi yung white flies, kasi babasahin nyo yung label ng insecticide kung ano yung mga sakop, kasi hindi lahat ng pag-spray ay kayang patayin yung mga insekto. Tingin tayo dito. Anong isang araw nakadali ako ng dito ko na lang papupunla kay Rambo pala yung mga akasya. Yan, papunla tayo dito ng akasya. Imagine niyo, nakagkaroon ako ng balimbing mga balimbing. Ayan, wala, tatago lang minsan yung mga bunga yan eh. Ugulat ka, nalaglag na lang. Kaya lagi may binibisita talaga. Hindi ko alam kung ano ba itong tinusok na ito ni Rambo. Iba yung dahon pula, ano kaya ito? Hindi ko lagundi ba? Hindi naman eh. Hindi ko tanong ko nga sa kanya. Mga mangga. Ayan shoutout pala kay Tito Nestor pare. Tumawag siya, naghahanap ng bengala. Magpapaalaga daw ata, magkakatay. Gustong matikman. Sabi ko sa Facebook, ang dami nagbebenta. Daming nagbebenta ng bengala chicken sa Facebook lang. Search nyo lang, bengala chicken. Ang dami na. Ayan si Rambo. Relax lang. Maulap pa. Amihan is real mga farmer. Bumalik ang amihan. Kaya yung palay natin kinakabahan ako, dinalaw ko din kanina. Sabay na rin po ng dalaw kasi yung katabi medyo dito kay Ate Mary medyo naka gano'n na. Hindi naman po, nakalin lang. Hindi naman masabing dumapa. Pero pag sinabayan ng ulan, doon mayayari. So far yung atin naman ay matibay. Malakas yata yung ng mga hybrid. Malakas yung tangkay o yung katawan, hindi basta-basta po dumadapa. Pero medyo makapal pa rin naman yung pagkasabog nun. Pero sa susunod kakapalan pa natin. Bala kong ipasabog 80. Pero di pa ako nakapagpa-reserve 534 ang marami daw. Naghahanap sana ako 937. Yun na lang hindi ko nasusubukan. Sir, sabi niya walang binigay na 937 ngayong taon. So ayun. Yun naman po ay nakukuha ko ng mura dahil yung mga ibang farmers na nagtanim na ng inbreed tapos namigay ng hybrid late. Alam nyo naman, siyempre sa gobyerno nakaano naman, ayaw naman po nilang i-sacrifice na maghintay pa ng matagal. So nakapagsabog na sila ng inbreed, then dumating yung hybrid, binibenta na lang po nila as pang cover up din naman sa mga fertilizer. So ayun po, kaya nakakuha ko ng mas mura. Pero kung kukuha tayo sa Muñoz, nasa 1,100, 3 kilos pa lang. So kung kailangan mo ng 20 kilos, can you imagine, kailangan mo ng 21,000 na puhunan para lang sa 21, tama ba? 3 times kung 80 kilos, marami-rami pala. So imagine mo that. Malaki po ang ang gagastos. Tansya ko parang nasa 20 plus thousand ang compute ko po noon. So ayun, sana ay makakuha pa tayo para makatipid naman. So ayan, balik ako sa loft para ibigay itong kanilang mga panggawang pugad mga ka-farmer. Yun lang ang natin dito. Nag-enjoy na tayo, simpleng buhay. Sabi nga nung kahapon, sabi ni Ariel Rivera, simpleng buhay,
Ay saya. Diba? Mamaya bibili po pala ako ng paluchina na naman. Ayan na, balik tayo mga ka-farmer. Ayan o, nakaka-recover na po yung ating papaya. Ka-fertilizer na yan, nadidiligan. At wala na yung mga kulukulubot yung iba. Ayan. Sinigi kasi nadidiligan siya. So pwede tayong magpatanim. Gusto ko sana doon uli sa gilid. Maganda kasi doon eh. Bago malipat yung mga manok sana, medyo mataas na. Para hindi na po nila maistorbo. Sana. Tapos sila nga nabuhay dito sa mga bibe. Marami-rami din yan ang gumagala na yan eh. Dalawa na lang ang kasama ng nanay ah. Ay. Ba, si Rambo naglagay ng bandera doon sa lumang loft. Ay doon sa may tangke. Nagkabit siya ng bandera. Yung pala pang taboy daw sa ano daw sa kalapate para hindi mag tambay doon. Effective kaya yon? Siguro may ano may panakot. Mamaya tingnan natin yung loob ng ating manukan. Dami ang nakalabas. Marami pa nakalabas. Papakatay na naman pala tayo. Pwede na. Pwede na tong mga to. Ayan oh, malalaki na. Ayun oh, pwede na po yan. Bilis din naman lumaki. Oh, ayan oh. Oh. Nakakatinola na tayo. Nakakalabas dito sa butas 2x2. Sarap ng pagkain nila. Galimax ha, binili ko. Para kasing walang kwenta yung ano, yung nabili ko doon sa minsan matsatsambahan mo maganda. Kagaya nung last time na nabili ko na Vitarich yung tatak. Ayun oh, nakasako pang Vitarich. Ayos. Kailangan ko palang bumili ng ano insecticide na maganda. So kaya si Queen, umalis yata si Queen wala yung tricycle na ano. Ano, tapos bukas may order pala tayong 30 kilos. Malaki-laki yung maibibigay natin. Swerte. Swerte po, swerte sabi nila. So ayan, medyo malaki po yun. Okay lang. Ayoko na kasing kumuha eh. May 25 pang ang isa na andoon. Oh. Kay Tito Charles sana bukas meron din siya. Kaya lang na ano po, na cancel. Tingnan natin si Chuchay. Ngayong balita kay Chuchay. Ang mga anak na. Pero tingin ko mga bandang March. Bandang March pa siguro. So yan oh, ito tinitingnan ko parang masyado pang maluwag po oh. Yung 6 na 6 maluwag ano. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2. Ang luwag po ng area. Bagay ayusin natin na pag ganon or maluwag siya. Kung gusto mo talagang i-maximize, medyo maluwag. Tapos dito 6 uli na apatan. Ako mas maluwag. O 8 na. 8 na po ang ipapagawa ko na apatan. Oh. Medyo maluwag. Kasabi ko nga kay Papaya maganda sana Bagay pag linatag na po yung ano, babalik pa rin ako doon ano. Pagka linatag na yung lamesa, doon natin makikita kung ilan pa ang pwede. Kasi inaano din natin yung ma-maximize. Alam niyo ang kainan, karamihan po yan, lunch lang naman yan, isang bagsak yan. So siguro, baka yung iba naman, baka mapaaga, 9 o'clock yan, nandito na. So 9 o'clock dadatingan na yan, start na ng ano, na-anticipate ko lang. Nangangarap lang tayo. Nangangarap tayo mga farmers. So sana ay mangyari. Ano ba itong insecticide pa ata dito? Ano to?
is this? Direct. Pumatay damo. Pang ano yan, pang buto. So ayan, ito yung 25 kilos baboy. Lata sinarambo, baka nag-grocery. Ayan, 25. Tapos ito yung 4 malalaki. Oh, ayun, swerte na sa mga 35 po yan. Tapos may manok pa ba dito? Wala na, inilipat niya na. Inilipat niya na pala yung mga manok. Balang naan dito na lang yung darag. Lilipat din natin yan doon. Ewan kung may itlog ito. Si Tito Nestor ay naghahanap ng Bengala. Naghahanap po siya ng Bengala. Ito daw matikman ng kanyang anak. Papunta na natin ng US. Dito si Rambo madalas salubong ng Philippine Cobra. Kawawa ng Diyos, ako hindi pa naman. Salubong ko naman sana. Chay! Becky! Sino tinatawag mo? Tito Rambo? Na? Ano hinahanap mo? Tito Rambo? May mga patak-patak. Ano yung mga patak-patak mo na yan? Langaw. Ano hinahanap mo? Tito Rambo, saan kayo kumakain ng damo? Ba't parang hindi ka nakakayayat kahit ano? Na? Saan ka kumakain ng damo? Becky, ay, Chay! Grabe na ano. Tayo na, pero kung uulanin ng mga malakas-lakas ito, tutubo na naman yan, magi-green bigla yan. Makakain pa rin naman sila ng dried ano. Grabe, laki na ng tiyan. Ang laki na ng tiyan mo, Chay. Uy, dinidila-dila mo ulit si Papa no. Ay, naglalandi na naman to. Ano ba to? Naglalandi ba to? Ang laki ng anak niya, lumaki pa kaysa sa kanya. Malaki na itong manok mo no. Tapos meron na naman darating ano. Mamaya hintayin si Papa Rambo. Uy, ay, nunuwag ka? Ha? Ay. Buti nagpapahawa ka na ngayon. Uy. Nagpapahawa ka na ngayon na. Ay, Becky, aray ko, aray. Shh. Ano? Saan ba yung tubig? Baka nauuhaw sila. Yan. Pakainin ng Rambo yan. Baka may ano lang, may pinuntahan lang. May feeds naman po yan. Ay! Becky! Ay! Becky! Ikaw ha? Ano ka ha? Dati hindi ka naman ganyan, aray. Ito yung muhon natin. Becky ha. Natin ito. Pumasok. Ayan na. Tapos dito sana pwedeng actually pwede nga dito mag setup 'di ba? Ayan dito pwede rin tayo mag setup dito. Natural lang ang dating, 'di ba? Talagang kakapusin tayo dito sa space. Pwede tayong magdagdag. Doon sa kubo. Ayan, maluwag naman mga ka-farmer. Kakakubo pa tayo yan, God willing.
according to plan. Sana po ay gawa natin ng paraan ano. Hindi ko lang alam kung kailangan nating tambakan yan pag tag-ulan ay baka magputik. Natin yung mga itlog dito. Na-stop na yung pag-harvest ko ng itlog. Pero sa tingin ko may mga naglilimlim naman. Marami-rami yan. Dapat marami yan. Dapat marami. Oy, Gallimax. Oy, grabe ah. Mus agad. Bah, grabe naman kayo kumain. Pasabay lang ng hala. Grabe yung kumain ng Gallimax ha. Oh, may mga itlog dito. Talaga dapat na-harvest eh. Kaya lang may napisa na. Lakas kumain. So ayan yung mga mahihit natin pag tayo po ay nag kainan na. Yung mga leftovers, sila po ang kakain. Ating mga manok, tapos mga bibe. Baka bibe pa kasabay nung ano no. Wala din kasing pagkain din yung bibe, tama. Kailangan kong bumiyahe kay ano, kasi bibe naman po ay ano lang yon. Yung pinakamura lang talagang ano pwede ang bibe. Yung Gallimax pang manok. Bro, wala na naman singit sa schedule. So ayan, maraming pong salamat. Tapos na naman tayo. Ayan, gusto ko po lang batiin ng happy birthday si Ate Ning. Hello po ate, happy birthday po. At syempre hello na rin po kay Kuya Dan. Ayan, happy birthday po. Saan ba ang date ninyo? Ayan. So yan, maraming pong salamat mga ka-farmer. Tapos na tayo at magandang buhay. Pabalik pa ako sa pigeon loft natin mga ka-farmer mamaya. At may aayusin.